Kung ang pakiramdam ninyo sa inyong mga kamay at paa ay tila ba paulit-ulit itong tinutusok ng libu-libong maliliit at may init na karayom, kailangan kong itigil ninyo muna ang anumang ginagawa ninyo ngayon at pakinggan ninyo ako ng mabuti. Kung naglalakad kayo sa loob ng inyong bahay at pakiramdam ninyo ay palagi kayong nakasuot ng napakakapal at mabigat na medyas kahit na ang inyong hubad na mga paa ay nakatapak na sa sahig, huwag na huwag ninyong lalampasan ang artikulong ito. Hindi lang kayo basta tumatanda, hindi kayo pinaglalaruan ng inyong isipan, at higit sa lahat ang nararanasan ninyo ngayon ay hindi isang bagay na dapat ninyo na lamang tanggapin at pagtiyagaang tiisin habang buhay. Ang nararamdaman ninyo sa mga dulo ng inyong mga daliri sa mga oras na ito mismo ang nakakabaliw na pangingimay, ang biglaang pagkakuryente na nagdudulot ng matinding pamamanhid, ang kakaibang pakiramdam ng sobrang lamig o sobrang init na wala naman talaga ay isang napakalakas at kumikinang na biological na sistema ng alarma. Ito ay isang desperadong signal ng paghingi ng saklolo na direktang nagmumula sa inyong nervous system o sistema ng mga ugat. At narito ang malupit at nakakatakot na katotohanan na literal na hindi nagpapatulog sa akin sa gabi. At ito rin ang eksaktong dahilan kung bakit ako nakikipag-usap sa inyo ngayon. Kung babalewalain ninyo ang static o pangingimay na iyan sa inyong mga kamay at paa, kung iisipin ninyo na ito ay isa lamang panibagong sakit ng katawan, dahil sa inyong edad, hindi lang kayo pumipirma para sa isang buhay na puno ng araw-araw at nakakapagod na hirap. Kayo ay aktibong naglalakad patungo sa isang bangin kung saan tuluyan ninyong mawawala ang inyong kalayaan na kumilos. Bakit? Dahil kapag ang mga ugat na yon ay tuluyan ng huminto sa pagpapadala ng mga nagliliyab na signal ng saklolo at naging ganap na tahimik at patay diyan, na magsisimula ang tunay at hindi na maibabalik na panganib. Diyan na mangyayari na hindi ninyo na mararamdaman ang preno ng inyong sasakyan na pipilit sa inyong isuko ang inyong lisensya at susi. Diyan na mangyayari na kapag tumayo kayo mula sa inyong paboritong upuan sa sala, mamamali ng kalkula ang inyong utak kung nasaan ba talaga ang sahig dahil patay na ang signal mula sa inyong paa. At dahil diyan, mararanasan ninyo ang isang matinding pagbagsak o pagkadapa na babago sa buong buhay ninyo, isang aksidenteng maaaring magtulak sa inyo para tuluyan ng makonfine sa kama o mga ilangan na mag-aalaga araw at gabi. Ngunit gusto kong huminga kayo ng malalim ngayon din, dahil ang pagkaalam ninyo rito ngayon ay nangangahulugang kaya pa ninyong lumaban pabalik. Ang inyong katawan ay isang himala at kamangha-manghang makina, ngunit makukumpuni lamang nito ang pisikal na pagkasira kung ibibigay ninyo ang eksaktong biological na materyales na labis nitong pinapanabikan at ipinagmamakaawa. Ako po si Dr. Paulo Garcia, at sasabihin ko sa inyo ang katotohanan na sadyang walang oras na ipaliwanag sa inyo ng ating institusyonal na sistemang medikal sa mga karaniwang klinika at ospital. Ang inyong mga ugat ay kasalukuyang namamatay sa gutom. Ang proteksyong bumabalot sa kanila ay literal na nasisira at nalulusaw. Ang mismong nutrisyon na kinagugutuman ng inyong sistema ng mga ugat, ang partikular na compound na lubos na pinag-aralan upang tulungang muling buuin ang nasirang balot ng mga ugat na iyon, ay isang napaka-espesyal na anyo ng vitamin B, isa na natutunaw sa taba na tinatawag na benfotiamine.
Gusto kong itanim ninyo ang pangalang iyan sa inyong memorya ngayon din, Benfote Yamin. Ngunit kailangan ko kayong bigyan ng isang napakalaki at kagyat na babalang medikal. Huwag ninyong isara ang artikulong ito, magmaneho papunta sa bote ka sa kanto, bumili ng isang bote ng Benfote Yamin at inumin ito na parang ordinaryong bitamina lamang sa araw-araw. Kung gagawin ninyo iyon, sasayangin nyo lang ang inyong pera at patuloy pa ring masusunog sa sakit ang inyong mga paa. Ang pag-inom ng maling klase ng bitaminang ito, ang pag-inom nito nang wala ang mga partikular na taba sa inyong pagkain na kailangan ng inyong katawan para masipsip ito, o ang paghahalo nito sa maling at nakakalasong uri ng vitamin B6 ay tuluyang magpapatigil sa proseso ng paggaling. Ang inyong mga ugat ay patuloy na mamamatay. Kailangan ninyong manatiling nakatutok habang ipinapaliwanag ko sa inyo kung ano ba talaga ang nagdudulot ng pagkasirang ito at ang mahigpit, hindi pwedeng baliin na pang-araw-araw na gawain na dapat ninyong sundin bukas ng umaga. Bago tayo magpatuloy, ituring ninyo ang comment section sa ibaba bilang inyong bagong patient intake form o record book sa klinika. Sabihin ninyo sa akin ang inyong edad, ang eksaktong nararamdaman ng inyong mga ugat, at ilista ninyo ang bawat pang-araw-araw na maintenance medicine na iniinom ninyo. Binabasa ko ang mga ito. Ang pagtingin sa inyong mga reseta ay nagsasabi sa akin ng eksakto kung ano ang gumugutom sa inyong mga ugat ngayon. At ang pagbabasa sa mga pinagdadaanan ng ibang tao sa comment section ay magpapatunay sa inyo sa wakas na hindi kayo nababaliw at hindi kayo nag-iisa. Ngayon, gusto kong lumayo muna tayo saglit sa mga makakapal na medikal na libro at gusto kong pag-usapan natin ang inyong totoong pang-araw-araw na buhay. Gusto kong tanungin ninyo ang inyong sarili kung nararanasan ba ninyo ang mga tahimik at nakakahiya na paghihirap, na ito mga paghihirap na marahil ay hindi ninyo man lang sinasabi sa inyong asawa o sa inyong mga anak dahil ayaw ninyo silang mag-alala. Isipin ninyo ang inyong routine pagkagising sa umaga. Agad ba kayong nakakabangon sa kama ng mabilis at magaan tulad ng ginagawa ninyo 10 taon na ang nakararaan, o ibinababa muna ninyo ng dahan-dahan ang inyong mga binti sa gilid ng kutsyon? Idinidikit ang inyong mga paa sa sahig at nag-aatubili. Kailangan ba ninyong yumuko at tingnan ng mabuti ang inyong mga paa habang nakahawak ng mahigpit sa gilid ng kama? Gumagawa ng isang mental na kalkulasyon sa inyong utak upang makasiguro na ang inyong mga paa ay talagang lapat at pantay sa sahig bago kayo maglakas loob na ibigay ang buong bigat ng inyong katawan dito. Nakaramdam ba kayo ng kawalan ng balanse, na parang naglalakad kayo sa isang umaalon na bangka, o na parang hindi sigurado ang inyong isipan kung saan eksakto lumalapat ang inyong mga paa? Isipin ninyo kapag naghahanda kayo sa inyong banyo, kapag binubuksan ninyo ang gripo sa lababo o sa shower, nahihirapan ba kayong matukoy kung ang tubig ay mainit o malamig? Ang tama at mainit-init, sanang daloy ng tubig ba ay biglang nagiging pakiramdam na kumukulong asido, o sobrang lamig na yelo pagdampi sa inyong balat? Hindi iyan pagiging lampa. Iyan ay ang inyong sensory hardware, ang inyong mga mismong sensor sa katawan na aktibong nasisira. Isipin ninyo ang inyong pagbibihis bago umalis ng bahay o umattend ng misa. Ang maliliit bang botones ng inyong paboritong polo o blusa ay nagiging isang imposible at nakakabigo na gawain. Napapansin ba ninyo na nabibitawan ninyo
ang inyong mga susi, ang kutsara, o ang inyong baso ng kape at naguguluhan kayo dahil ang inyong mga kamay ay mukhang perpekto naman. At alam ninyong hindi kayo nanghihina. Nabibitawan ninyo ang mga bagay-bagay dahil ang biological na signal mula sa inyong utak papunta sa inyong mga daliri ay putol na. Literal na hindi na ninyo maramdaman ang eksaktong dami ng mekanikal na puwersa. At diin na ibinibigay ninyo sa paghawak sa tasa. O baka naman nakakaya pa ninyo sa araw, ngunit pagsapit ng gabi ay purong pagpapahirap na. Humihiga kayo sa kama, pagod na kayo, ngunit sa sandaling hatakin ninyo ang kumot pataas sa inyong mga binti, ang inyong mga paa ay nagsisimulang manginig. Sumasakit ang mga ito, parang nasusunog, nangangati, ng malalim sa loob ng kalamnan kung saan hindi ninyo kayang kamutin. Ang simpleng bigat ng isang manipis na kumot ay pakiramdam na parang magaspang na liha na kumakaskas sa inyong mga daliri sa paa. At kahit anong gawin ninyong pagpalit ng pwesto, paggalaw o pagtagilid, hindi kayo makahanap ng ginhawa. Nakahiga kayo ng gising na nakatitig sa kisame, iniisip kung hanggang kailan pa ninyo kayang mabuhay ng ganito. Kung tumatango kayo sa alinman sa mga ito, kung nakikita ninyo ang inyong sariling buhay sa aking mga salita, ang inyong mga ugat ay nagpapadala sa inyo ng isang huli at napakaapurahang signal ng saklolo. Marahil ay sinubukan na ninyong humingi ng tulong para rito. Marahil ay nagpa-schedule na kayo naghintay ng ilang linggo para makapasok sa doktor at umupo sa isang malamig na kama sa klinika. Desperado ninyong inilarawan ang matinding pag-iinit, ang pamamanhid, at ang nakakatakot na pangambang kayo ay madapa at mabalian. At ano ang ginawa ng doktor? Marahil ay tumingin lang sila sa screen ng kanilang computer o sa hawak nilang papel, imbes na tingnan kayo sa mata. Nagbuntong hininga sila, kinausap kayo ng parang bata, at sinabihan kayong ito ay nangyayari talaga kapag kayo ay tumatanda na. Sinabihan kayong ito ay normal na pagtanda lamang. Pagkatapos nireseta kayo ng isang matapang na gamot na pampamanhid ng ugat. Isang gamot na hindi naman talaga inaayos ang sirang ugat, kundi nilalagyan lamang ng kemikal upang patayin ang koneksyon ng inyong utak para hindi ninyo maramdaman ng sakit. Isang gamot na nagpapahilo sa inyo, nagpapalito at nagpapadama sa inyo na parang isang zombie o tulala sa buong maghapon. Pagkatapos ay pinauwi na kayo at pinayuhang mag-ingat na lang po kayo sa hagdan, lolo-lola. Nandito ako ngayon para sabihin sa inyo na ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Hindi kayo nasisiraan ng bait. Ang sakit ay hindi gawa-gawa lamang sa inyong isip. At ito ay ganap na hindi normal na pagtanda. Ang inilalarawan ninyo sa akin ay perpektong tumutugma sa mga klinikal na senyales ng isang matindi at pinukaw na mekanikal na pagkasira ng inyong sistema ng mga ugat o nervous system. Kayo ay binabalewala ng isang institusyonal na sistemang medikal na walang sapat na oras upang ayusin ang tunay na ugat ng inyong pagdurusa. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ng eksakto kung ano ang nasisira sa loob ng inyong katawan sa mismong oras na ito. Dahil sa sandaling makita ninyo ang mekanikal na plano o blueprint ng pagkasirang ito, ang solusyon ay magiging napakalinaw na at maiintindihan ninyo ng eksakto kung bakit ang inyong kasalukuyang routine o mga gamot na iniinom ay binibigo kayo. Gusto kong ilarawan ninyo ang pisikal na struktura ng inyong sariling bahay sandali. Isipin ninyo ang mga nakatagong linya ng kuryente sa likod ng inyong mga pader. Mula sa main breaker box
Sa labas ng inyong bahay, ang mahahabang kable ng kuryente ay dumadaloy sa loob ng mga pader patungo sa bawat isang switch ng ilaw at saksakan. Kung hihiwain ninyo ang isa sa mga kable na iyon, makikita ninyo ang isang tansong kawad sa gitna na siyang aktwal na nagdadala ng buhay na kuryente at isang makapal at mabigat na plastik na balot o pagkakabukod na nakabalot sa buong paligid nito. Ang plastik na balot na iyon ay merong iisang trabaho, ang siguraduhin na ang agos ng kuryente ay dumadaloy ng maayos mula sa breaker patungo sa bumbilya nang hindi tumatagas, hindi nag-i-spark at hindi sinusunog ang inyong bahay. Ang inyong central nervous system ay ginawa gamit with ang eksaktong ganitong blueprint o disenyo. Walang ganap na pagkakaiba sa mekanismo. Ang inyong utak at ang inyong main spinal cord ay ang inyong main breaker box. Mula roon, milyon-milyong napakaliliit at napakasensitibong biological na mga kable ang tumatakbo pababa sa inyong mga binti hanggang sa dulo ng inyong mga daliri sa paa at pababa sa inyong mga braso hanggang sa dulo ng inyong mga daliri sa kamay. Sa inyong katawan, ang tansong kawad ay ang mismong hibla ng ugat at ang makapal na plastik na balot na nakabalot dito ay isang biological na balot na tinatawag na myelin sheath. Noong kayo ay 30 taong gulang pa lamang, ang myelin sheath na yon ay makapal, matibay at buong-buo. Ang mga electrical na signal mula sa inyong utak ay nagmamadaling bumababa patungo sa inyong mga paa sa loob lamang ng isang maliit na bahagi ng 1 milisegundo. Kapag nakatapak kayo ng matulis na bato o bubog sa damuhan, agad na narerehistro ng inyong utak ang panganib sa mismong sandaling iyon at iniiba na ninyo ang bigat ng inyong paa bago pa man kayo makakurap. Ang inyong balanse noon ay walang mali dahil ang inyong electrical na koneksyon sa loob ng katawan ay walang mali. Ngunit ngayon din sa loob ng inyong mga kamay at inyong mga paa, ang proteksyon at biological na balot na iyon ay pisikal na naagnas at nauupod. Ninipis ito, nagiging marupok ito, parang isang murang charging cable ng inyong cellphone na naghimulmul na. Gusto kong isipin ninyo kung ano ang mangyayari kapag ang goma o balot na pagkakabukod ay nawala mula sa isang buhay na kable ng kuryente sa inyong bahay. Magkakaroon ito ng short circuit. Ang kuryente ay tatagas palabas sa nakapabaligid na lugar. Mag-i-spark ito. Ang biological na pag-spark na iyon ay hindi isang metaphor o hula-hula lamang. Ito ay ang eksakto at literal na dahilan ng napakasakit at nakakapasong pag-iinit na nararamdaman ninyo sa inyong mga paa tuwing 2:00 ng madaling araw. Ang pag-i-spark na iyon ay ang pabigla-bigla at hindi maipaliwanag na pangingimay. Ito ang pakiramdam ng tinutusok ng mga karayom at pin. Ang inyong mga signal ng ugat ay tumatagas palabas patungo sa kalapit na laman o kalamnan dahil wala na ang balot at ang inyong utak ay tumatanggap ng patuloy at magulong signal ng gulat o panicking mula sa isang bukas at buhay na kawad. At ano ang mangyayari kapag binaliwala ninyo ang isang bukas na kable ng masyadong matagal? Kalaunan puputok at mapuputol ang kable, mapuputol ang koneksyon, mamamatay ang kuryente. Iyan ang pamamanhid, iyan ang nakakatakot at patay na katahimikan na nararamdaman ninyo kapag idiniin ninyo ang inyong paa sa sahig at wala kayong nararamdaman kahit ano. Ang inyong utak ay desperadong sumisigaw sa inyong paa na gumalaw na bumalanse na maramdaman ang lupa
at ang inyong paa ay tumutugon lamang ng kabuuang kadiliman dahil ang kable ay tuluyan ng naputol. Kapag naiintindihan na sa wakas ng mga tao ang mekanikal na katotohanan ito, ang susunod at pinakaluhikal na tanong ay palaging pareho. Naririnig ko ito sa aking klinika araw-araw. Titingnan ako ng mga pasyente, taglay ang matinding pagkadismaya at sasabihin, Dr. Paulo, maayos naman ang kinakain ko. Bumibili ako ng gulay ng malunggay, kumakain ako ng karneng walang taba. Umiinom pa nga ako ng multivitamin tuwing umaga. Bakit nasisira ang balot ng aking mga ugat? Dito tayo dadalhin sa pinakanakakainis na itinatagong katotohanan sa makabagong medisina. Ito ang eksaktong patibong na walang oras matuklasan ng inyong karaniwang 15 minutong check-up sa doktor. Ang pag-aayos, pagpapanatili at muling pagbuo sa proteksyong myelin sheath na iyon ay nangangailangan ng napakaraming supply ng isang napaka-espesipiko at hindi maaaring ipagpalibang hilaw na materyales. Nangangailangan ito ng vitamin B1 na kilala rin bilang thiamine. Ang vitamin B1 ay ang semento na nagtatayo ng pundasyon ng inyong nervous system. Kung wala ito, ang inyong katawan ay pisikal na hindi kayang kumpunihin ang mga napunit na kable. Kahit gaano karami ang inyong tulog, kahit gaano karaming tubig ang inyong inumin, o kahit gaano karaming mamahaling gamot pampamanhid ang inyong lunukin, kung wala kayong sapat na vitamin B, isa ang biological na mga manggagawa o repair crew sa inyong katawan ay permanenteng nakastrike at hindi magtatrabaho. Kaya kung kayo ay kumakain ng mga masustansyang pagkain na mayaman sa vitamin B, isa tulad ng karne, ng baboy itlog o kanin, bakit nagugutom hanggang sa mamatay ang inyong mga ugat? Dahil ang paglunok ng pagkain ay hakbang numero 1 lamang. Ang pagsipsipin nito sa inyong katawan ay ang hakbang numero 2. At sa mga oras na ito mismo, meron kayong 2 dambuhalang at hindi nakikitang balakid na aktibong humaharang sa nutrisyong iyon upang hindi makarating sa inyong mga paa. Ang unang malaking balakid ay ang inyong mismong tumatandang sistema ng panunaw. Ito ay simpleng katotohanan ng ating biology bilang mga tao. Sa pagtuntong natin sa ating mga edad 60 at 70, ang kemikal na kapaligiran sa loob ng ating sikmura ay malaking nagbabago. Ang inyong natural na paggawa ng asido sa tiyan ay nagsisimulang mabilis na bumagsak. Kailangan ninyo ng matapang mataas ang asido at matibay na katas ng sikmura upang tunawin at basagin ang komplikadong matrix ng mga pagkaing inyong kinakain at upang mahugot ang mga nakatagong bitamina sa loob nito. Noong kayo ay mas bata pa, ang inyong panunaw ay parang isang maalab na pugon. Kahit kumain kayo ng isang platong adobo at napakaraming kanin, halos lahat ng vitamin B1 doon ay nahihigop ng inyong katawan. Ngunit ngayon na may mas mahina ng asido sa tiyan, maaari ninyong kainin ang eksaktong parehong malusog na pagkain na iyon, ngunit baka 10% o 15% na lamang ng nutrisyon ang kayang makuha ng inyong katawan. Ginagawa naman ninyo ang tamang kilos. Nguyan ninyo ang pagkain. Nilulunok ninyo ang gasolina o fuel, ngunit ang inyong internal na makinarya para humigop ay nasisira na. Ang napakahalagang vitamin B1 ay tuloy-tuloy lamang na dumadaan sa inyong bituka at napupunta lamang sa inidoro. Nagbubuhos kayo ng gasolina sa tangke ng sasakyan, ngunit merong malaking butas sa tagas sa linya.
Ngunit kung hindi pa sapat na problema ang paghina ng asido sa tiyan, kailangan pa nating pag-usapan ang pangalawang balakid. Ito ang pinakamabigat sa lahat. Ito ang tahimik na magnanakaw at ito ay nakapatong mismo ngayon sa inyong mesa o ibabaw ng refrigerator. Ito ay ang inyong pang-araw-araw na maintenance medication o listahan ng mga gamot na iniinom. Kung kayo ay umiinom ng ilang partikular na napakakaraniwan at malawakang inireresetang mga gamot, kayo ay aktibong naguhugas ng vitamin B, isa palabas sa inyong katawan araw-araw. Gusto kong isipin ninyo ang inyong routine tuwing umaga. Gumigising kayo, nagtitimpla ng kape, at ginagawa ninyo ng eksakto kung ano ang iniutos ng inyong doktor upang maging isang mabuting pasyente. Umiinom kayo ng inyong gamot sa high blood o alta presyon. Para sa milyon-milyong mga Pilipino, ito ay isang diuretic na mas kilala nating pampaihi. Ang buong medikal na layunin ng pilyoras na yan ay pilitin ang inyong mga bato na ilabas ang sobrang likido at sodium sa pamamagitan ng inyong pag-ihi na siya namang magpapababa ng presyon ng inyong dugo sa mga ugat. Ngunit narito ang nakakawasak at hindi sinabing side effect o epekto sa inyo nang iabot sa inyo ang resetang iyon. Ang vitamin B1 ay isang water-soluble na bitamina. Ibig sabihin, ito ay natutunaw sa tubig. Ito ay nabubuhay at naglalakbay sa mga likido sa loob ng inyong dugo. Kaya't sa bawat iisang pagkakataon na pinupuwersa ng gamot na pampaihi na iyon ang inyong mga bato, nabuksan ang pintuan ng tubig at i-flush out ito sa pag-ihi. Inaanod din ito pababa sa inidoro ang inyong mismong vitamin B. Isa na sadyang kailangan upang iligtas ang inyong mga ugat. Kailangan kong hayaan ninyong tumagos sa inyong isipan ang bigat ng katotohanan iyon. Araw-araw tuwing umaga kapag nilulunok ninyo ang gamot na iyon para protektahan ang inyong puso, sabay na aktibo kayong nag-uumpisa ng isang kemikal na reaksyon na papatayin sa gutom ang inyong mga ugat sa binti at paa pagsapit ng 2:00 ng hapon. Ngayon, tingnan ninyo ako. Pakinggan ninyong mabuti. Huwag ninyong mamasamain o mamaliin ang sinasabi ko rito. Hindi ko po sinasabing itapon ninyo ang inyong gamot sa high blood ngayon din sa inidoro. Huwag ninyong itigil ang pag-inom ng mga reseta na siyang nagpapanatiling tumitibok sa inyong puso. Ang hinihingi kong gawin ninyo ay aktibong palitan ninyo ang mismong mga bitamina at nutrisyon na nagliligtas sa ugat na marahas na hinuhugasan palabas ng mga gamot na iyon. Ganyan din eksakto ang nangyayari kung umiinom kayo ng metformin para pamahalaan ang asukal sa dugo ninyo sa diabetes. Aktibo nitong binabago ang mga good bacteria sa inyong tiyan na malubhang pumipigil sa pagsipsip ng inyong katawan sa mga B vitamins. Maging ang mga gamot na pangontra-asido o antacids na madalas ninyong inumin pagkatapos ng mabigat na hapunan para sa sikmura ninyo ay aktibong pinapatay at inuubos ang anumang maliit na asido sa tiyan na natitira sa inyo na ganap na nagpapasara sa proseso ng paghila ninyo ng nutrisyon mula sa kinain ninyong ulam. Ito ang pinakamasakit na pagtataksil ng sistema. Binibigyan kayo ng medikal na sistema ng mga pilyoras upang panatilihin kayong buhay, ngunit ang mismong mga pilyoras din na iyon ang siyang nagdudulot ng mga napakasakit na side effects o epekto na sumisira sa kalidad ng buhay ninyo na sana ay ine-enjoy na ninyo ngayon sa inyong pagtanda. At kapag nagreklamo kayo
tungkol sa pananakit ng paa na nilikha ng mga gamot na iyon sa high blood at diabetes, bibigyan lang nila kayo ng isa pang gamot para pamanhirin ang inyong utak at isipan upang hindi ninyo ito maramdaman. Nakakagalit, hindi ba? Kaya sa panuntunan ng ating human nature, ginagawa ninyo kung ano ang lohikal na susunod na hakbang. Napagtanto ninyong kailangan ninyo ng vitamin B1. Tumanggi kayong sumuko sa sakit. Kaya nagmaneho o sumakay kayo ng tricycle patungo sa pinakamalapit na mercury drug o anumang botika. Naglakad kayo sa pasilyo ng mga bitamina at bumili kayo ng isang bote ng vitamin B complex o B1. Ininom ninyo ito araw-araw ng buong disiplina, umaasa sa isang himala. At makalipas ang isang buwan, nagliliyab at sumasakit pa rin ang inyong mga paa. Pakiramdam ninyo ay niloko kayo. Naramdaman ninyong unti-unting nawawala ang inyong pag-asa. Marahil ay nakumbinsi pa ninyo ang inyong sarili na heto na siguro talaga ako, ang katawan ko ay sira na at hindi na kayang pagalingin. O kaya walang bisa ang mga bitamina para sa akin. Makinig kayo ng mabuti sa akin. Ang dahilan kung bakit binigo kayo ng nabiling bitamina sa botika na iyon ay hindi dahil ang inyong katawan ay sobrang sira na para ayusin. Bigo ito dahil binili ninyo ang eksaktong maling kagamitan o mali ang tool para sa trabaho. Pinagbentahan kayo ng isang mura at generic compound ng bitamina na biologically ay walang kakayahang kumpunihin ang inyong mga ugat. Kung pupunta kayo sa inyong lagayan ng gamot ngayon din at titingnan ang likod ng bote ng murang vitamin B1 na yon na inyong binili, malamang ay mababasa ninyo ang mga salitang thiamine hydrochloride o thiamine mononitrate. Ito ang pamantayan at karaniwang anyo ng bitaminang ito na laging inihahalo ng mga pabrika at sila ay nagbabahagi ng isang malaking nakamamatay na kahinaan pagdating sa pag-aayos ng nasirang ugat sa paa. Sila ay purong water-soluble. Ngayon, gusto kong ipin ninyong mabuti ang pisikal na anatomy o komposisyon ng inyong nervous system. Ang inyong utak, ang inyong spinal cord sa likod, at lalo na ang proteksiyon na balot na myelin sheath na nakabalot sa inyong mga ugat sa paa ay ganap na gawa mula sa makakapal na taba at lipids. At lahat naman tayo ay alam ang pinakapangunahing panuntunan ng chemistry, isang bagay na itinuro pa sa atin sa science noong nasa elementarya pa lang tayo. Ang mantika at tubig hindi humahalo. Ang langis at tubig ay bayolenteng maglalayo at hindi magdidikit. Kapag nilunok ninyo ang mura at water-soluble na B1 na iyon, papasok ito sa inyong tiyan at maglalakbay patungo sa inyong malamig at malabnaw na daluyan ng dugo. Ngunit sa mismong sandaling subukan itong pumasok sa selula ng ugat sa inyong paa upang gawin sana ang mahirap na trabaho ng pag-aayos sa napunit na kawad na tama ito sa isang matigas na pader na gawa sa taba. At dahil ang bitaminang ininom ninyo ay parang tubig, tatalbog lang ito at aatras. Hindi nito kayang tumagos at bumaon sa laman ng ugat. May isang maliit na porsyento na makakasingit ng aksidente. Ngunit ang nakararaming bahagi ng ininom ninyong bitamina ay walang direksyong iikot lang sa inyong dugo hanggang sa salain ito ng inyong mga bato at literal na ihihi nyo lamang at ipaflush sa inidoro paglipas ng ilang oras. Ang pag-inom ng regular na vitamin B1 mula sa botika para sa isang malalang kaso ng nasirang ugat ay eksaktong katumbas ng pagsisikap ninyong hugasan ang makapal
at malagkit na sebo o grasa mula sa inyong mga kamay pagkatapos gumawa sa kusina na gumagamit lamang ng purong malamig na tubig at walang sabon. Ang tubig ay dadaloy lang at dudulas. Wala itong maa-accomplish na kahit ano. Kung nais ninyong aktwal na matagos at mapasok yung taba o fatty tissue sa mga ugat na iyon, kung nais ninyong itigil ang sparking na parang kuryente at buuin muli ang nasirang proteksyon o insulation, kailangan ninyong gumamit ng isang espesyal na anyo ng vitamin B, isa na nagsasalita ng eksaktong parehong biological na lengguwahe bilang inyong mga ugat. Kailangan ninyo ng isang uri ng B, isa na natutunaw sa taba. Kailangan ninyo ng benfotiamine. Sinabi ko na sa inyo kanina na tandaan ang pangalang iyan at ito mismo ang dahilan. Dahil ang benfotiamine ay fat-soluble, ganap nitong binabaliwala ang mga pader na gawa sa lipid na siya namang pumipigil at nagpapatakbo palayo sa mga regular at murang bitamina. Ang benfotiamine ay hindi tatalbog palayo sa ugat. Ito ay sipsip ng direkta papasok at lalagos sa matabang dingding ng myelin sheath, eksaktong-eksakto sa paraang paano sumisipsip ang makapal at masaganang langis papasok sa isang tuyo at bitak-bitak na lumang balat. Bababaon ito ng malalim sa pinakapusod ng nagugutom na hibla ng ugat sa inyong paa. Lilinisin nito ang mga nakalalasong dumi ng selula na sumasakal sa kawad at kaagad na magbibigay ng hilaw na semento o materyales na kinakailangan upang masimulan ang pagtatapal at pag-aayos ng sirang balot o insulation. Hindi ito isang teorya o hula lamang ng isang nagmamarunong. Ito ang matigas at tiyak na biochemical na katotohanan kung paano akwalwal at kusang kinukumpuni ng inyong katawan ang kanyang sarili kung sa wakas ay ihihinto ninyo ang paglaban sa natural nitong mekanismo. Ngunit ang simpleng pag-alam sa pangalang benfotiamine ay unang hakbang pa lamang. Kung bibili kayo ng isang bote nito, bukas ngunit ininom ninyo ito sa maling paraan, mabibigo pa rin kayo. Ang araw-araw na pag-uugali at ang pagiging istrikto sa pag-inom ang siyang naghihiwalay sa mga taong talagang makakabalik ang normal na takbo ng buhay mula sa mga taong mananatiling nakakulong at nakaupo lamang sa kanilang wheelchair. Narito ang mahigpit diretsahan at hindi maaari baliin na klinikal na protokol o panuntunan na ipinapasunod ko mismo sa mga pasyente sa aking klinika. Gusto kong ituring ninyo ang mga tagubiling ito taglay ang eksaktong bigat at disiplina gaya ng isang gamot na nagliligtas ng buhay. Una ay ang dosis, ang isang napakaliit na dami ng bitamina na nabibili kahit saan ay hindi makakakumpuni sa mga taon ng napabayaan at aktibong pagkasira ng mga ugat. Sinusubukan natin na pukawin ang isang biological na pagkukumpuni sa loob ng isang sistema na sa nagutom at nahirapan ng isang dekada. Ang mga klinikal na patakaran na sinusunod ko ay nagsisimula sa 150 miligramo ng benfotiamine araw-araw na walang palya kung ang inyong mga sintomas ay malala, lalo na kung aktibo na kayong nawawalan ng balanse na tutumba o kung ang pag-iinit ng paa ay napakatindi. Kaya't pinupuyat kayo sa gabi, iminumungkahi ng pananaliksik na itaas iyon sa 300 miligramo bawat araw. Maaari kayong magsimula sa 150 miligramo sa unang 3 araw upang hayaang maka-adjust o masanay ang inyong tiyan at panunaw, ngunit kailangan ninyong maabot ang therapeutic level o yung tamang antas ng lunas upang makita ninyo ang tunay na pisikal na pagbabago sa inyong mga binti at paa. Pangalawa,
Kailangan ninyong inumin ito kasabay ng eksatong tamang uri ng pagkain. Ito ang nag-iisang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng maraming tao at tuluyan nitong sinisira ang kanilang anumang magiging pag-unlad at pag-asang gumaling. Dahil ang benfotiamin ay natutunaw sa taba, ito ay ganap na nangangailangan ng pisikal na presensya ng mga taba sa loob ng inyong tiyan upang mabasag, madala ng dugo at masipsip pumasok sa inyong bloodstream. Kung gigising kayo bukas ng umaga, lulunukin ang inyong benfotiamin na may kasabay lang na isang basong tubig mula sa gripo at aniinin ninyo ay isa lang tuyong pandesal o plain na lugaw. Ipagtatabuyan ito ng inyong katawan. Mabibigo itong masipsip. Kailangan ninyo itong inumin kasabay ng isang kumpletong meal at ang pagkain or meal na iyon ay dapat maglaman ng mabibigat at malulusog na taba. Kailangan ninyong magluto ng 2 itlog gamit ang totoong butter. Kailangan ninyong magbuhos ng kaunting purong heavy cream o totoong gatas sa inyong kape sa umaga. Kumain kayo ng 1 kutsarang peanut butter o kaya ay kainin ang kalahating pisngi ng abokado. Ang mga malulusog na taba na ito mula sa pagkain ay siyang magsisilbing inyong biological na taxi cab sa sakyan ito. Hahawakan at isasakay nito ang mga molecule ng benfotiamin pagpasok sa inyong tiyan at aktibong ipagmamaneho o idadala ito ng malalim papasok at pababa sa mismong sistema ng inyong mga ugat at nerves, kung saan ito totoong kailangan. Pangatlo, kailangan ninyong inumin ito sa umaga. Ang mga B vitamins, ang pera o sentro ng enerhiya ng inyong mga cells. Sila ang parang mga spark plug, nagigising at magpapagana sa inyong mga cellular engine o makina ng inyong katawan. Kung inumin ninyo ang bitaminang o supplement na ito sa gabi, halimbawa kasabay ng inyong hapunan, bandang 6:00 o 7:00 ng gabi, ang inyong nervous system ay babahain ng sobrang enerhiya at makikita ninyo ang inyong sarili na nakatitig sa kisame ng inyong kwarto nang walang asawang antok mulat pagsapit ng hating gabi. Sa umaga kasabay ng malusog na tabang pagkain, araw-araw na walang palya. Iyon ang ginintuan at hindi pwedeng baliin na panuntunan. Kung susundin ninyo ang protokol o patakarang ito, kung sa wakas ay ibibigay ninyo sa inyong katawan ang mga hilaw na materyales at nutrisyon na kinakailangan nito at pinagmamakaawa nito mula sa inyo, narito ang mangyayari. Gusto kong malaman ninyo ang timeline o ang asahang bilis ng paggaling upang hindi kayo mataranta, upang hindi kayo mabilis na masiraan ng loob, at upang hindi kayo sumuko sa mismong oras bago pa man dumating ang magagandang resulta. Unang linggo, maaaring nagiinit at sumasakit pa rin ang inyong mga paa. Ang mga bahagi ng ugat o nerve tissue ay literal na sadyang napakabagal maghilom at gumaling, lalo na kung pinabayaan ito sa loob ng ilang taon, dulot ng problema sa tiyan at ng pang-araw-araw na dosis ng napakaraming maintenance na gamot sa diabetes o high blood. Ngunit narito, ang maganda, mapapansin ninyo ang isang kapansin-pansing pagbabago. Ang mabigat, nakakapagod na pagkalito sa isip o brain fog na laging bumabatak sa inyo pababa tuwing hapon, ito ay unti-unting aangat at mawawala. Mas mararamdaman ninyong matalas kayo, mas malinaw mag-isip, at naroroon muli ang dating inyo. Iyan ang ginagawa
ng benfotiamine, binubuksan nito muli ang enerhiya ng inyong mga selula. Linggo, 2 hanggang 3. Ito po ang tawag ng paggising. Ang inyong mga nasirang ugat ay nagsisimula na muling magkabit-kabit at kumonekta. At kapag nangyari iyon, medyo mag-iingay ang inyong mga ugat. Maaari kayong makaramdam muli ng mga pangingimay, konting panginginig na mainit o pangangati. Parang kapag nakatulog ang inyong paa dahil sa tagal ninyong nakaupo o nakadekwatro at biglang dumaloy ulit. Nang mabilis ang dugo iyon, bang pakiramdam na tila may mga langgam na naglalakad. Huwag kayong mataranta. Huwag kayong matakot. Ito ang mismong matibay na ebidensya na ang inyong mga ugat ay nagbabalik na sa buhay. Kung masyadong matindi ang pangingimay at di matiis, maaari ninyong ibaba ang inyong iniinom pabalik sa 100 at 50 miligramo sa loob ng ilang araw upang ipahinga at saka muling unti-unting itaas ang dosis pabalik. Buwan 1 hanggang 3. Ang nasusunog at nakakapasong sakit sa talampakan at paa ay unti-unti nang tatahimik. Mula sa tila umaatungal na dagundong na laging naririnig ng isip magiging isang mahina na lamang na ugong hanggang sa maging ganap na itong katahimikan. Ang inyong sariling kalayaan at kumpiyansa ay magbabalik, naglalakad na kayong patawid sa inyong sala na hindi na nangangamba at nag-aatubili kung mababalian kayo. Nagbibihis at nakakapagbutones na kayo ng walang halong inis o pag-aaway. Nakakapulot at nakakahawak na kayo ng anumang bagay na hindi nabibitawan ng hindi sinasadya. Sasakay kayo sa inyong kotse at sa wakas ay nararamdaman na ninyong maigi ang preno at gasolinador sa ilalim ng inyong matibay na mga paa. Iyon ang bumabalik na totoo at normal na buhay. May 2 napakahalagang medikal na babala bago kayo mag-umpisa. Una, kung meron kayong kanser o kasalukuyang ginagamot at pinagmamasdan ng isang oncologist, kausapin at sumangguni muna kayo sa inyong doktor bago uminom ng matataas na dosis ng mga B-vitamins upang magabayan kayo ng maayos. Pangalawa, ang benfotiamine ay gagana lamang ng maayos kapag ipinares ninyo ito kasama ng eksatong tamang uri ng B-complex na kaibigan ng ating mga katawan. I-check at basahin mabuti ang likod ng bote sa botika. Iwasan ninyo ang murang uri ng vitamin B6 na tinatawag na pyridoxine hydrochloride at iwasan ninyo ang murang uri ng vitamin B12 na cyanocobalamin. Ang dapat at kailangan ninyong hanapin ay ang vitamin B6 na nasa formang P5P at ang B12 na nasa formang methylcobalamin. Ito ang mga totoong at aktibong bitamina na tunay na sumusuporta sa inyong mga ugat nang hindi ito nilalason. Ngayon narito ang inyong desisyon at pagpili sa inyong sariling buhay sa pagtuntong ninyo sa mahalagang yugtong ito bilang isang nagkakaedad na Pilipino. Maaari ninyong baliwalain ang lahat ng narinig ninyo rito. Hayaan ninyong mas lumala ang pag-iinit ng inyong mga paa. Hayaan ninyong umakyat ang pamamanhid papunta sa inyong tuhod at hita. Panoorin kung paano unti-unting lumiliit at nagiging limitado ang inyong malaya at masayang buhay, hindi na makapasyal, hindi na makabisita sa mall, hindi na makasama ang mga apo. O maaari ninyong kunin ang kontrol. Pumili na maging mapanuri at maalam. Hanapin at bilhin ang tamang uri ng benfotiamine. Ipares ito sa tamang B-complex
na inirekomenda ko. Kumain ng mga pagkain na may malusog na taba tuwing umaga na iinumin ito. Ipanumpa na gagawin ninyo ito ng seryoso, araw-araw at araw-araw walang palya. Ito na ang inyong blueprint o tiyak na plano upang muling bawiin ang inyong kalayaan ng may dangal. At huwag nating kakalimutan ang isang mahalagang aral sa buhay. Ang ating katawan ay hindi tulad ng isang luma at kalawanging makina na idinisenyo lamang upang tuluyang masira at itapon. Ang inyong katawan ay isang himala at patuloy na naghihintay ng inyong kalinga at pangunawa upang ipagpatuloy ang paglakbay sa buhay ng may pag-asa at kalusugan. Magsimula kayo bukas ng umaga. Sa loob ng 30 o 60 araw, mula ngayon maaari kayong maglakad patungo sa simbahan na walang sakit at makatulog sa gabi, na hindi na pinapaso at nag-aapoy ang inyong mga daliri sa paa. At kapag nangyari iyon at ginawa ng inyong katawan ang kanyang himala, mangyari po lamang na bumalik kayo rito sa video/article na ito at mag-iwan ng komento upang ibahagi sa lahat ang kwento ng inyong tagumpay at paggaling. Maraming iba pang matatanda riyan na umiiyak sa gabi at desperadong nangangailangan marinig ang inyong kwento ng pag-asa. Kung ang sinabi ko ay tumama sa inyo at nagbigay ng bagong kaalaman, mangyari pong i-click ang like at mag-subscribe sa aming channel. Ipadala rin ninyo o i-share ang video at artikulong ito sa inyong mga kasama sa bahay, sa mga kaibigan sa inyong barangay, o sa kahit kaninong dumadaing na inuunti-unti nang sirain ang buhay ng pangingimay at pamamanhid ng paa. Sa ating susunod na pagkikita at video, ituturo ko naman sa inyo kung paano epektibong bubuksan ang inyong mga napakaliliit na daluyan ng dugo upang makapagpadala ng mahalagang oxygen patungo sa inyong mga nasirang ugat na labis itong kinakailangan. Ako po si Dr. Paulo Garcia. Ang inyong nararamdamang sakit ay tunay hindi gawa-gawa ng inyong isipan. Ngunit ang inyong mga ugat ay siguradong kaya pang gumaling. Bawiin ninyo ang inyong kalayaan. Magsimula kayo bukas ng umaga.